nandito pa rin tayo sa, di ba, alam niyo naman yung sa lagi niyo naririnig na nandito tayo sa 40 days of Teshuvah. Di ba, mula nung September 3, yun yung first day ng Teshuvah, di ba, yung 40 days. Ibig sabihin ng Teshuvah, yung repentance. 40 days ng repentance. Kasi yung ika-40 days na nun, yung ika-40th day nun, ayun yung Day of Atonement. Kaya ibig sabihin, yung 40 days na yun, pinaprepare nila yung, nga sa Israel, di ba, pinaprepare nila yung heart nila na maging okay sila kasi para sa Day of Atonement, parang ibig sabihin ng Day of Judgment. Na maging, parang matagpuan silang right sa Panginoon, right with God, ganun. At yun nga, na, di ba itong mga nakalipas na araw, kung nanonood kayong balita, parang nung day 1 pa lang ng Teshuvah, nahuli na si Alice Guo. Tapos nung after 1 week, nahuli naman si Kibuloy. Tapos kung nabalitaan nyo rin yung merong asteroid na nakita dito rin sa Pilipinas, di ba? Tapos yung 1 week nga, di ba? Kamangha-mangha na walang pasok, di ba? Ng 1 week. Kasi nga, grabe rin yung baha na idinulot ng mga pag-uulan. Ano lang yun, di ba? Mga habagat lang din yun. Tsaka, yun nga, nagkaroon din ng bagyo noong nakaraan. Parang hindi pa yung super lakas talaga, pero grabe na yung baha na dinulot at 1 week nga na nawala ng pasok. Dahil doon may Sabado kayong pasok, di ba? Kaya ayun nga na, parang umpisa pa lang yun, nasa pa lang tayo, pang ilang araw pa lang ng Teshuvah. Meron pang, ibig sabihin nga noon, kung 40 days yun, di ba, itong buong buwan ng September ay, parang days of repentance. Ibig sabihin, dapat lahat tayo ay pinapaayos natin yung puso natin kay Lord. At bukod pa doon, syempre tayong mga Kristiyano, alam niyo yung mga seasons na to, kung matagal na kayo kay Lord, alam niyo yung malapit na kasi mag-rapture, di ba? So sinasabi nila dati kapag nagpo-fall ng yung mga feast ng September o October, doon mag-ready kayo kasi pwede mag-rapture. Di ba? Kasi nga, ayun yung mga panahon na dapat nagsisearch tayo ng heart natin, parang sinisigurado talaga nating nakikipag-okay tayo sa bawat isa. Kasi nga, ayaw mo maiwan sa rapture, di ba? Kasi ayun yung mga parang, kumbaga parang napakabuti talaga ni Lord kasi binibigyan niya tayo ng mga ilang araw na ganun para mag-repent talaga, di ba? Bago talaga yung pinaka-final decision o yung judgment ng Diyos. Talagang niya tayo, binibigyan niya na tayo ng time na magbago pa, di ba? Mag-turn back sa Kanya. Yan, tapos kung yung doon naman sa Sabado na inatinan natin sa Journey to the Father's Heart, sa UPM na lang ako siguro kasi marami, mga 1 oras ako magko-comment. Ganyan, dito na lang. Ito muna tayo kasi para maano lahat na parang yan, tandaan natin yung season na to, may pinapagawa si Lord, may sinasabi siya sa atin. So ito yung title to, yung kay Perry Stone to, yung Signs, Seasons, and the Moon. Yan, kaya di ba, parang sa mga susunod na araw, alam natin, marami pa rin mga mangyayari. Kasi nagtatawag pa rin si Lord ng repentance, di ba, sa buong mundo na talagang yung mga tao bumalik sa Panginoon, ganon. Yan. So, ang verse dito ay Psalms 81, 1-4. Sabi dito, "Sing aloud unto God our strength. Make a joyful noise unto the God of Jacob. Take a psalm and bring hither the timbrel, the pleasant harp with the psaltery." Yan, kaya kailangan tumutok kayo. Kung hindi kayo tututok, di nyo magigets to sa dulo. Kaya tumutok kayong mabuti. Yan, sabi dyan, "Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed on our solemn feast day. For this was a statute for Israel and a law of the God of Jacob." Yan, nang sinasabi dyan yung word na time appointed. Yan, na i-blow daw yung trumpet sa time appointed, sa feast, di ba? May feast na binanggit. Sabi nga, most Christians are not familiar with the Hebraic concept of the Bible. Marami pa rin ngayon na hindi pa rin sila familiar sa mga mga feast, mga parang sa isip nila, bakit magaganyan? Bakit nagbe-Feast of Tabernacles na yung mga Pilipino o kaya mga ganun, mga Kristiyano? Pero hindi ba, kung isipin nyo nga, si Jesus, di ba, ba siya? Taga-Israel, di ba? Yung Bible natin, puro pang Israel yung sinasabi. Parang lahat, di ba, madaming mga bagay na galing sa Hebrew, decent, di ba? Kaya naman, yung mga bagay na yun, dapat talaga alam natin. Kasi ako talaga, di ba, 30 plus na ako. Pero sa buong pagiging Kristiyano ko, kailan ko lang din nalaman itong mga feast na to, yung mga kailangan pala, importante pala yung mga ganun. Kasi sa lahat ng churches, ang dami na naming churches na simbahan. Pero wala naman tinuturo talagang ganito. Kaya ngayon na malapit nang bumalik ang Panginoon, talagang pinapaalam niya na to sa lahat ng mga Kristiyano. Kaya, di ba, tingnan nyo pagka ng mga feast, ang dami-dami ng mga events ng mga Christian, di ba? Kasi ibig sabihin, dumadami na ngayon yung may alam ng mga ng mga importante yung mga bagay na to. Kasi
meron siyang ibig sabihin, may sinasabi ang Diyos sa mga appointed times. Kaya na, isa rin nga doon sa one of the most glaring examples of the scriptural ignorance is the appointed times of God. Marami daw hindi alam na ito appointed time pala ni Lord to. Kunwari, di ba, yung mga feast, sa ang feast, dumating si Jesus. Di ba? Yung pinanganak siya sa mundo. Anong feast yun? O, ba't di kayo sure? Di ba tinuro na natin yan? Ayan, Feast of Tabernacles, di ba? Kaya nga doon tayo nagki-Christmas, meron tayong isang Christmas in October o kaya Christmas in September. Kailan naman, anong feast naman yung napako si Jesus sa krus? Ayan, Feast of Passover. Di ba? Ngayon, ano naman yung feast na bumaba yung Holy Spirit? Yan, Pentecost. Tapos ano rin yung feast na pwedeng mag-rapture? Toko sa sa mga pag end times, ganon. Feast of Trumpets, di ba? Tapos anong feast naman yung toko sa Judgment Day? Yan, Day of Atonement, di ba? Kaya yun yung mga ibig sabihin, yung parang importante siya lahat kasi lahat yun may kinalaman kay Jesus, di ba? Kaya naman doon na namulat yung mga Kristiyano na importante pala yun, hindi pala porque hindi ka Hudyo, hindi mo yan papahalagaan. Kaya yan, ito nga, sabi sa Genesis 1:14, binigay ng Diyos yung mga yung sun, moon, and stars, di ba? Then God said, let there be lights in the firmament of the heavens. Magkaroon daw ng mga ilaw sa sky para and to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons and for days and years. Na kaya paano mo nalaman na gabi na ngayon? Kasi nakita mo may moon, di ba? Ay, may star. Yun. Tapos may mga, di ba? Tapos minsan, rin yun, pati yung, tawag dyan, yung araw, di ba? Pag nakita mong sumikat na yung araw, umaga na, di ba? Doon nila binabasa yung pagsikat ng araw, kung ganyan. Tapos yung, yung, ibig sabihin kasi yung nakalagay dyan ng let them be for signs and seasons and for days and years. Yung sinabi niyang sign, alam niyo yun, yung word translated here as seasons is the Hebrew moedim or appointed times. Ang ibig sabihin nun, appointed, tinakda ng Diyos. Kaya di ba pag may mga blood moon din, parang iniisip na, ano ibig sabihin ng blood moon? O kaya yung kapag may rainbow dun sa moon. Dati, pag may sinasabi nila na kapag parang may rainbow daw yung moon, may sabihin daw maraming mga mahahalagang tao o kaya mga sikat na tao na mamamatay. Pero may time nga na ganun talaga na yung year na lumabas din yung parang may ganun. Parang ang dami talagang namatay, mga anak ng Diyos din. Parang, parang sabay-sabay, kunwari yung mga panahon ng mga sikat yon na mga minister, mga kinuha sila ni Lord, di ba? Tapos, ayun nga, parang may mga ganun pagkakataon. Tapos yung blood moon naman, parang war din, di ba? O kaya parang may sinasabay ito tungkol sa Israel, ganun. Yan, tapos dito, yung lunar cycle. Alam niyo naman siguro yan, lahat naman tayo nag-science, di ba? Science daw yan. Pero tayo Pinoy tayo science. Yun nga, di ba? Lahat naman tayo tinuro siguro kung ng teacher nyo sa inyo yan. Tsaka tuwing gabi, di ba? Napapansin nyo ba na bakit yung moon parang iba yung shape ngayon? May ganon, may buo. Parang minsan pag tumitingin tayo sa buwan, uy, full moon ngayon. Di ba? Ang liwa-liwanag na nakikita natin. Tapos minsan makikita mo parang kalahati siya, ganyan. Kaya nga di ba buwan? Kaya tinatawag natin isang buwan. Kasi kung yung buwan ng, di ba 30 days nga siya, ganun. Yan, kung ano yung itsura ng buwan, nakita mo na nag-iiba-iba yung niya, yan nga, yung picture na yan. Tapos ito, ano naman ang kinalaman ng buwan dito? Yan, we should understand that the lunar cycle, and particularly the new moon, was of the utmost importance to Israel. Napaka-importante niyan yung buwan sa Israel kasi dyan nila nalalaman kung ano na ngayon, kung anong buwan na ngayon. Kung next month na pala, kung ganun. Tapos, doon din nila nalalaman ano yung plano ng Diyos sa kanila. Sabi dyan, in fact, every new moon, lalo na yung pinaka-new moon, kasi yun nga yung first day nila, day 1. In fact, every new moon was considered a Sabbath. The new moon of the 7th month is regarded as a high Sabbath and was acknowledged as such with feasting and presenting offerings. Yung pang-pito pa nila na new moon, ayun yung talagang may mga feasting silang ginagawa at nagbibigay sila ng mga offering. Yan. Tapos yun nga, makikita nyo dyan, di ba nakikita nyo yung new moon sa full moon, di ba? Tapos ito, may mga verse dyan na talagang patunay na may feasting and nagpe-present ng offering during this time sa mga gantong panahon. Sabi nga, ayan yung sa Numbers 28:11, present a burnt offering to the Lord, yung new moon yan. Tapos yung sa 1 Samuel 18:24 naman,
Ayun yung sabi dyan, no? And when the new moon had come, the king sat down to eat the feast. Yung sila Saul tsaka Jonathan, di ba? Yung kumain sila nung time na yon. Tapos dito, balik tayo, we should note that the moon itself is a heavenly body incapable of generating its own light. Di ba, may, tandaan nyo yung moon, wala siyang kakayanang magliwanag sa sarili niya. Okay? Yung kahit may liwanag yung buwan, kasi dahil nagre-reflect yung liwanag ng araw. Pero hindi siya, di ba merong kantang Moonlight? Ay, may ganun ba? Yung, there's no moonlight, ganyan. Mali yun, kasi wala daw talagang moonlight. Tsaka di ba yung sabi, tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Di ba hindi talaga maliwanag yung buwan sa sarili niya? O wala talagang moonlight, kasi ang liwanag ng moon galing lang sa araw. Nagre-reflect lang yung liwanag nun. Kaya sabi, ayun daw, kaya sinasabi nga dyan na wala talagang moonlight. Yan, tapos yung, ay, nandun pa ba isa-isa? Ayun, tapos yun, yung, yung sabi dito, by design, it may only reflect the light of the sun. Ayan. Tapos, yung when it is hidden from view, tapos kasi diba may time na yung buwan, nawawala siya. Ang sinasabi ng mga astronomer doon, pag nawala na yung moon, kasi hindi nag-reflect yung araw, ang tawag doon ng astronomer o ng science ay new moon. Yan. Pero sabi, actually, the moon is still there. Nandun naman talaga yung moon, pero hindi mo lang makita kasi nasa state daw siya ng conjunction. Yan, kaya hindi siya makikita. May time na hindi nakikita yung moon kasi nasa conjunction siya. Tapos, because the moon doesn't rotate on its axis, yun kasi nakasteady lang siya. Kaya, yun, may time na, parang, yan, na may makikita mo yung dark side of the moon. Na wala siyang, nagre-reflect na liwanag. Yan, for astronomers, this conjunction is what astronomers refer to as new moon. Sabi yan ng mga astronomer. Pero, sa Bible kasi iba yung ibig sabihin ng new moon. Sa biblical days, yan, after the moon disappeared, yan, di ba, pag nawala yung moon, hindi pa new moon ang tawag doon sa Bible, sa biblical days. Kundi, pag lumitaw yung, pag lumitaw na yung pagkatapos ng dilim, doon na yung tinatawag na new moon. Yun, ibig sabihin yung na rin yun na nakaikot na yung Tapos sabi dito, yan, yung science tells us, yung panahon ng conjunction na yun, yung pagkadilim yung parang wala nang liwanag yung moon. Yan, yun yung state ng conjunction, di ba? Tapos sabi dyan, 2.5 days daw bago lumitaw yung new moon. Yun yung, pagka lumitaw na, yun yung pinaka, di ba, yun, yung pinaka dark. Tapos pag lumitaw na yung ganon, ayun na yung tinatawag na new moon sa Bible. Yan, kasi sa astronomer, kahit wala pa yung moon, parang walang nakikita, new moon na yun. Pero sa Bible, pag lumitaw na yung unang, yun na yung first, yun yung new moon nila. Tapos, ayun nga, na sinasabi, di ba, ang galing, 2.5 days, ibig sabihin, on the third day, parang na-born again yung, yung buwan, gano'n. Parang ibig sabihin dyan, na nare-renew siya on the third day. Parang, kagaya kay Jesus din, di ba? After ng third day, nabuhay mag-uli si Jesus. Kaya yung parang gano'n, di minsan may mga rin tayo gano'n na pag may mga pinagdadaanan kayong parang andilim ng sitwasyon, pero magbilang ka, wag ka sumuko agad. Dahil baka on the third day, di ba, i-revive ka na, i-renew ka na ni Lord, o masagot na yung inaantay mo. Kaya dapat pag feeling niya, untindi ng problema, wag kang agad, sumuko. Kasi, isipin mo, anong kayang gawin ng Diyos sa loob ng 3 araw? Di ba? Parang pagpinalala sa'yo na si Jesus, nagbuhay siya noong 3 araw. Di ba? Kaya malaki rin yung kayang gawin na miracle ng Panginoon sa atin. Sa ganon. Kaya may mga bagay na nare-renew after ng, pangatlong araw na. So sabi dito, when it first reappears and we can once again see the light of the sun, yan, kapag nag-reflect na, may konting rumeflect na doon, di ba, sa buwan, ayun na yung tinatawag na ng Bible na new moon. Hindi lang yung bilog na wala talagang namakita. Yan, tapos ganito pa yan. Di ba pag nagdilim na, parang pwede na 3 days kang nag-aantay kung kailan lilitaw yung new moon nga. Ganun yung ginagawa ng mga sa Israel. Sabi, tradition has it, when 2 or more witnesses saw the moon, they were to sound the shofar. Ngayon, kapag, di ba, nakaabang na sila sa sky, wala pa rin lumilitaw. Pagka yung ika-third day nga, baka lumitaw na, magbablow na sila ng trumpet, ng shofar. Ibig sabihin, para makapaalam. At pag nakita na nila yung, pag after mag-blow ng trumpet, tapos papaalam nila sa Sanhedrin, para malaman ng high priest na bagong buwan na. Tapos, yung high priest naman, ipapaalam niya sa buong Israel na bagong buwan na ngayon. Ganon. Kaya, ganun yung ginagawa. Tapos sabi dito,
this information was crucial. Talagang napakahalaga na kapag lumitaw yung moon, hindi ka natutuhin. Wala silang dapat may nakabantay talaga. May mga witness na nakaabang sa sky. Kasi pag walang nagbabantay, hindi nila alam pangatlong araw na pala ngayon dapat ganun. Kailangan talagang nakamonitor sila na kung kailan lilitaw yung moon. Kasi sabi diyan, because only through accurately establishing the months could Israel faithfully keep the appointed times of the Lord. Hindi nila malalaman yung eksaktong time ng feast kung hindi sila nakaabang. Kailangan watchful. Parang ganun din tayo, di ba? Kailangan nakaabang tayo kung kailan darating ang Panginoon. Kailangan hindi yung, siguro next year ba? Hindi naman yan. Parang wala, tagal na yan. Lagi sinasabi yan. Paano, di ba? Dapat watchful tayo kunwari sa mga nangyayari sa mundo, di ba? Kasi hindi mo alam, di ba, na anytime pwedeng bumalik ang Panginoon. Kaya naman, dapat lagi rin tayong watch and pray, watchful tayo, watchful believer, di ba? Tapos sabi rin dito, the moon is representative of a body. Yan, may sinisimbolo rin tong buwan. Paki-next. Yan yung, the rabbis have said that it represents Israel. Yung buwan daw na yan ay talagang nire-represent yung Israel. Kasi, di ba, ito nga yung sinabi ko sa palang moonlight kanina. Kasi, di ba, ang moon, hindi niya kaya magliwanag sa sarili niya. Nakaasa lang siya dun sa liwanag ng sun. Parang ang Israel, di ba, hindi sila, wala sila kapag wala yung Diyos, di ba? Parang yung sun, di ba, parang ang Diyos yun na center, di ba, ng buong solar system. At parang sentro ng buhay natin. At yung liwanag na yun, di ba yung rin tayo kapag, parang sa atin din, di ba, na kapag wala yung sun, mamamatay tayo lahat dito sa earth. Kaya ganun ka-importante ang sun. Kaya parang ganun din sa Israel, yung bansa nila, hindi nila kaya nang wala ang Diyos. Nakadepende talaga sila sa Panginoon. Tapos sabi rin dito, because the moon does reflect the light of the sun, it becomes obvious to us as Christians that this is a picture of us as well. Parang hindi lang yun patungkol sa Israel, kundi para sa atin din mga Kristiyano. Na di ba? Kasi bakit, naman kinalaman natin doon? Bakit naging parang na rin tayo ng buwan o ng Israel? Kasi di ba sa Romans 11, sinabi dyan na yung parang ginraft tayo, parang dinugtong tayo sa Israel, di ba? O dahil kay Jesus, naging na rin tayo, family ng Diyos. Ayan, at yun nga, na kaya din to, parang tayo din sa buwan at sa araw na nakadepende ang buhay natin sa Diyos. Kaya yung parang halimbawa din sa send the light, di ba? Yung light, liwanag yun ng salita ng Diyos, pati yung light, Diyos yun. Na parang kung wala yung ang Diyos, di ba, wala tayo. At yung Word of God din yung nagbibigay liwanag sa buhay natin. Na kapag wala yung light ng Word of God, nasa dilim tayo. Di ba? Ang dilim ng buwan kung wala ang araw. Tapos yun, ngayon, ito sa new moon to full moon. Yan, pakita ko muna ulit sa inyo. Di ba yung new moon ganon? Mula sa madilim na madilim hanggang pa-full moon. Ayun yung full moon, papag maliwanag yung buo na circle. Tapos, ayun yung sabihin, new moon to full moon. Beginning with the new moon and continuing until the full moon, the world goes from dark to light. Makita nyo naman, madilim hanggang paliwanag. Di ba? Yun yung new moon to full moon. Ngayon naman, yung full moon naman, yung 2 weeks yan? Di ba, sa isang buwan, meron tayong 4 na linggo? Yan, di ba? Parang yan, yung unang new moon to full moon, 2 weeks yan. Tapos 2 weeks din uli yung full moon to new moon naman. Pero sa full moon to new moon, makikita nyo, after the brightness of the full moon, the light begins to wane until there is complete darkness again. Maliwanag naman hanggang pa-fade naman yung liwanag. So, gets na natin, makakapasa na kayo. Yan. Sa sunod naman, alam nyo ba sa Bible din, may ganyan ding sinasabi. From Abraham to Solomon. Kaya makita nyo, talaga, parang may kinalaman talaga yung Israel dun sa buwan, di ba? Parang pinattern din talaga. Kasi, from Abraham to Solomon, merong 15 generations corresponding to the first 15 days of the lunar cycle. Ngayon, di ba, tandaan nyo kay Abraham, sabi sa kanya, gagawin kitang ama ng maraming bansa. Ngayon, pangako pa lang yun nung una. Tapos, pangako ni Lord, parang gagawin silang bansa. Pero ano nangyari? Naging slave sila sa Egypt, di ba? Tapos, nag-cross the Red Sea. Ang dami mga naging kalaban, kaaway, ganyan. Pero parang yun, mula sa madilim hanggang paliwanag, hanggang sa panahon naman ni Solomon, ano na nangyari? Ito na-establish na sila, yung pinakamayaman na panahon, pinakamatalinong hari, sobrang ganda ng kingdom nila that time. So parang ganon, parang new moon to full moon yung nangyari na mula sa dark hanggang pa liwanag. Tapos sunod naman, after Solomon though, the light began to wane. Yan, di ba? After sobrang ganda ng kingdom ni Solomon,
Pero ano nangyari? Pabagsak, padilim naman. Parang sa full moon to new moon na. Hanggang sa sumamba sa mga Diyos-Diyosan yung mga Israelita, hanggang nawasak yung buong Israel at Juda dahil nga sa kasalanan. Diba? Kaya ayun, parang ganun nangyari hanggang sa, naging total block na naman uli. Pero sabi, still, the story does not end there. Hindi naman naging ganun lang yung ending ng Israel. Kasi, kagaya ng new moon, di ba nagre-renew siya buwan-buwan? Babalik uli yung liwanag. Babalik uli yung glory. Because like the moon, which is renewed again and again, Israel was destined to be restored back to her former glory. Ibabalik rin yung glory ng Israel. Di ba? Kaya, ayun nga, di ba, na sa atin nga rin, di ba, pangit tayo pag walang glory ng Panginoon. Di ba? Kaya, dahil sa glory ng Panginoon, kaya gumaganda o gumagwapo tayo. Kaya yun nga, na, di ba, na, huwag kang mag-alala, di ba, sa, parang, kunwari, pag nagkakasala rin tayo, nawawala yung glory natin. Di ba? Pag isang tao nag-backslide, nawawala glory niya. Pero, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa siyang, ang backslider, pwede pa bumalik kay Lord. Babalik uli yung glory ng Panginoon at gaganda siya uli, gagwapo, di ba? Kasi tinan niyo yung pag yung mga tao nawawala kay Lord, para makita mo, ba't naging tuyot siya? Di ba? Kasi talagang nakakawala ng glory kapag nawawala kay Lord. Pero salamat sa Bible kasi may pangako dyan si Lord sa, kunwari tayo pag nagkakasala tayo, meron siyang pangako na kapag bumalik tayo, i-restore niya tayo. Ito nga yung sa Hosea 6:1-2, sabi dyan, "Come and let us return to the Lord. For He has torn, but He will heal us. He has stricken, but He will bind us up. And after 2 days," tingnan niyo, kinalaman pa rin sa moon. "After 2 days, He will revive us. And on the 3rd day, He will raise us up, that we may live in His sight." Di ba? Kaya makikita niyo dyan na ibig sabihin si Hosea, pinapatungkol niya yung niya rin, yung ibig sabihin ng sa buwan, di ba? Na parang ganun yung tinutukoy niya. Na yun nga, after 2 days, yung Israel, which includes those of us who are followers of Jesus the Messiah, will return to the Lord after being in darkness. Yan. And on the 3rd day, they will be raised up, revived, renewed, so that they may live in His sight. Di ba? Kaya may mga pagkakataon na, nagsisisi tayo, nagre-repent tayo sa mga nagawa natin, di ba? Pero alam nyo, sabi niya dito, di ba? Tayo, ililift up tayo uli ng Panginoon, i-renew tayo at i-restore. Di ba? Nang sa ganon ay makapamuhay tayo in His sight. Kaya, kunwari, pag nadadown tayo sa mga kasalanan natin, tandaan niyo yung verse na yun, na yung "Come, let us return to the Lord." Di ba? Kasi, si Lord yung mag-heal sa atin. Di ba? Kaya, may kanta nga yan, search nyo tong "On Our Side." Yan, yung sabi niya sa kanta, yung, "Come, let us return to the Lord, and He will heal us. Confess our sins to the Lord, and He will restore us. For He longs for us to know Him, and to offer Him our lives." Yeah. Sasaya na kasi, sumasaya na kapag chorus, kaya may yeah. Ayan. "For the Lord our God is on our side, and His mercy is upon us. When we seek the Lord, He will not hide, but like a father, He'll draw near us, arms open wide." Diba na kapag babalik tayo sa Panginoon, meron daw tayong Father na naka-arms open wide. Diba? Kaya pag naisip natin yung mga kasalanan natin, pwedeng-pwede tayo bumalik kay Lord kasi nakaabang siya na bumalik talaga tayo at willing siya to heal us, restore us. Diba? Kaya lagi ko rin natatandaan yung verse na yun na pag babalik ka sa Panginoon, ayun, tarang tatanggapin ka talaga niya. Tapos yun nga, di ba, ngayon nga, di ba sabi ko nga sa inyo nung una, talagang wala namang mga, pakialam sa feast o kaya parang yung mga Kristiyano, okay na sa kanila yon yung parang hanggang salvation lang, ganun. Pero dumating sa time na ngayon, halos ngayon nagugulat ako na lahat na ng mga Kristiyano halos alam na yung mga feast. Kaya ito nga yung sa picture, yung meron nga dyan yung mga celebrating Jesus in the biblical feast. Dumadami na yung mga turo tukol dito, the feast, festivals, and fast of the Bible, ganyan. Kaya dumadami na talaga yung may alam ng kahalagahan nito. Kaya sa buong mundo, sa iba't ibang mga lugar, talagang alam na nila yung importansya. Ganon din sa atin dito, di ba? Kahit nung napunta rin tayo dun nung Sabado, iba't ibang church din yun, pero makikita nyo, alam din nila yung mga feast, di ba? Nabanggit nila yun. Kaya sabi nga dyan, many people have been taught that since Jesus Christ fulfilled the law,
God's holy days have no value for Christians. Parang feeling nila hindi na kailangan na alamin yan. Basta ligtas, okay na yun na save ka, na tinanggap mo si Jesus. Pero sabi diyan, nothing could be further from the truth. Kasi alam niyo, the real meaning of these festivals was a mystery for the ancient Israelites. And the meaning remains hidden for Jews, ayan, di ba? And for most Christians today. Pero di ba na sa tulong daw ng Holy Spirit, tutulungan niya tayong maintindihan lahat ng mga feast na yon. Yan, sabi nga daw dito, God's feast reveal how God will save the world. Di ba? Kaya, kapag natuto tayo dito sa feast na to, malalaman natin yung mga plano ng Diyos, maintindihan natin yung mga ginagawa niya. Lalo na kahit yung ngayon, ginagawa ng Diyos ngayon. Tapos dito rin, yung sabi, sa communion, sabi, on the night before His death, at Passover, one of the appointed times, di ba yung Passover na yon, appointed time yon na yung nag-offer ng tupa. Pero si Jesus, dun siya namatay sa Passover. Tapos sabi dyan, tignan niyo mabuti, Jesus took the third cup of the Passover meal and said something very interesting. Di ba, sabi nga doon, third cup pa daw, di ba? Yung parang nababanggit din natin kanina yung mga third day, ganun. Sabi dyan sa Luke 22:20, likewise, He also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. Na nung time na yan, may nire-renew rin ng Panginoon sa, yung nire-renew siyang covenant sa Israel o sa atin din. Sabi dito, considering what we know now about the lunar cycle, you are to understand that the Messiah was renewing a covenant that had already been initiated but which had also been lost or hidden. May nire-renew pala ang Diyos doon sa yung sa pagkain nila sa communion. Gaya ng sinabi sa Jeremiah 31-33 na sabi niya doon, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Yung parang sa Old Testament, di ba, yung covenant ng Diyos sa kanila yung magpapatay ng tupa para parang masil yung covenant, ganun. Pero ngayon, sa panahon na to, di ba, kay Jesus, pagdating ng New Testament, nakita natin dito yung, by the words of Jesus, next, ayan, we understand that the difference in the covenant would be that its confirmation and atonement would not be accomplished with the blood of bulls or goats, na hindi dugo ng mga hayop, kundi dugo na ni Jesus, but by the blood of Messiah, the Son of God, who Himself would be renewed or resurrected on the third day. Kaya nabago na, di ba, parang sinilyo ng dugo na ni Jesus. Kaya sabi dito, in other words, if it has been 2,000 years since the Messiah was crucified, buried, and resurrected, then it has actually been 2 days. Di ba sinabi sa Bible yan sa 2 Peter 3:8 na ang 1,000 years sa atin ay, 1 day lang kay Lord. So, ibig sabihin, kung 2,000 years ago yung napako si Jesus, 2 days pa lang nakalipas. Di ba? At patungo na daw tayo dito sa third day. Ito sabi, next yan. Understanding that 2 days have passed since the Messiah established the renewed covenant. So, 2 days pa lang pala yung nakalipas, di ba? O paano yung pag third day, may, parang maisip nyo, parang pangkokompleto yung third day. Kaya dito nyo talaga makikita na malapit na mag-rapture. Kasi nasa end times na. Kasi yun nasa third day na tayo, di ba? Yan sinasabi dyan nung, then we should also understand that we are on the threshold of the third day. Di ba? Kasi yun nga, yung parang kaya parang nakikita natin na parang padilim na ng padilim yung mundo. Parang kasi tulad sa buwan, di ba? Bago mag-new moon, nakikita nyo padilim ng padilim. Parang, ganun din yung mundo natin ngayon na parang padilim ng padilim yung mga sitwasyon. Kasi, ganun nga, malapit nang bumalik ang Panginoon. At sabi daw dito, when that happens, witnesses to this event are to sound the alarm. Di ba kanina sinabi ko nga sa inyo na kapag nawala na yung moon, di ba, yung pa-new moon na, nawawala yung moon, kapag lumitaw yung buwan, anong gagawin ng mga mga witness? Ibablow nila yung shofar para mag-sound ng alarm na bagong buwan na, gano'n. At ibig sabihin din nun, kaya sila nagsasound ng alarm, ng shofar, kasi sinasabi nila na may bagong gagawin ang Diyos. Na ibig sabihin, maging ready kayo, may bagong gagawin ang Diyos. Ganon yung meaning niya. What is about to happen? Ganon din sa atin. Kaya talaga tayo, kailangan natin alamin yung appointed times. Kasi may gagawin ng Panginoon na kapag hindi mo alam to, magugulat ka na lang, ano nangyari sa paligid? Parang shock na shock ka kung wala kang alam dito. Pero kung alam natin to, alam natin na may ginagawa ang Diyos sa time na to, alam natin appointed time kaya nangyari to. Alam natin na, parang yung iba, halos mahimatay na sa mga balita.
Pero ikaw, kasi Teshuvah kaya ganito. Appointed time to ni Lord, kaya ganyan yung mga nangyayari. Parang ganyan nga, kaya parang kapag alam mo yung mga appointed times, dun mo na hindi dapat pala, hindi ako magpapaka-relax na Christian, o kaya lagi ako nagpe-pray sa mga panahon na to, di ba, na season of answered prayer, at saka season para isik yung Panginoon. Hindi ka sa panahon ng Teshuvah nalulong sa games, o nalulong sa K-drama, o hindi ka sa panahon ng Teshuvah yung naging bitter ka, ganon. Kailangan, piliin mo, itakda mo, wag sa panahon ng mga feast, dahil anytime, lalo na kapag ito nga, ng mga ganito, papunta na tayo sa pa-rapture, kailangan, sumasabay tayo sa ginagawa ng Panginoon. Ready ka kung ano mangyayari. Tapos yun nga, sabi dito, we all need to be aware that things new are about to take place. After nito, may bagong gagawin si Lord. Di ba, pinanood ko nga sa inyo yung video ng, New Year ng Israel, di ba? New Year nila. Kaya ibig sabihin nga, parang sinasabi doon, marami na namang bago, yung mga unprecedented, yung mga bagay na mangyayari na hindi pa nangyayari before. Kaya naman yun yung sinasabi dito, we all need to be aware of the things new are about to take place. May bagong gagawin si Lord, nung nakaraan, di ba? Noong August, may mga nag-share sa atin na may bagong gagawin sila, mga new beginning, ganon. Talagang may bago ang gagawin ng Panginoon after nito. Kaya kailangan maging prepared tayo sa mga bagong gagawin ng Panginoon. Kaya dapat kung alam mo may bagong gagawin si Lord, nagpe-pray ka mabuti na, Lord, anong gagawin ko po kung may mga bago kang gagawin sa buhay ko o sa panahon na to? Sabi doon, we all need to be awakened to the fact that God wants to show us something that we have not seen up until this point. Kaya ano yung pinapagawa sa'yo ni Lord sa mga panahon na to? Kaya tayo pray ng pray kasi sinisik mo yung kalooban ng Panginoon. Kung gagawa siya ng bago sa'yo, anong gagawin mo? Kailangan malaman mo kung anong message ng Panginoon sa'yo. Kasunod din, sabi, God has appointed times and that we should be hearken unto these times and understand them. Kailangan, di ba lahat tayo may Bible naman sa mga bag natin, sa bahay natin. Lahat tayo ay dapat na nag-aaral ng mga Bible natin nang sa ganon, nalalaman natin kung ano ang panahon na ito. Yan, tas, yun nga, di ba, alam nyo naman, kahit lagi yan, taon-taon talaga, di ba, kapag Days of Teshuvah, talagang shocking yung mga news, shocking yung mga pangyayari, di ba? Kasi ayun talaga, merong appointed time ang Panginoon na pag hindi nga nagrepent yung mga, halimbawa yung bansa na to, merong judgment, o yung mga tao na to na talagang ang daming ginawa, pero hindi pa rin nagre-repent, nahuhuli tuloy sila, di ba? Yung mga ganun. At yun nga, sabi dyan, ayan, kailangan nating maunawaan yung mga bagay na yun. Tapos, di ba meron daw 7 feast, di ba, sa Bible? Pero, 3 lang dyan yung tinatawag na Chagim or solemn feast days. Yan, sa 7 feast na yon, 3 lang yung kinoconsidered na solemn feast days. Ito yung tinatawag na 3 pilgrimage feast sa Deuteronomy 16:16. Una dyan, yung unleavened bread or yung Passover. Pangalawa, Feast of Pentecost. Tapos pangatlo, Feast of Tabernacles. Yung, nakikita nyo yung full moon dyan. Kapag nag-full moon, ayun yung, full moon nangyayari yung, feast ng Passover. Tapos, full moon din yung Feast of Tabernacles. Tapos, nangyayari naman yung sa spring time, tapos fall naman yung Tabernacles. Tapos, sinasabi, sa 3 din na yan, only the Feast of Tabernacles has a significant connection to the new moon. Siya lang yung may connection sa new moon. Na, parang kailangan mag-blow rin ng trumpet sa new moon, tas sa full moon. Yun. Tapos, the other time, Israel is instructed to blow the shofar. Yan, dito tayo sa Feast of Trumpets muna. Yan, yung Feast of Trumpets, ito yung parang sinasabi na pinapakahayag dito yung pagbabalik ng Panginoon. Yung malapit na mag-rapture, malapit na dumating ang Panginoon, at yung parang Day of Judgment din yung tawag sa Feast of Trumpets. 2 weeks bago mag-Feast of Tabernacles ay yung Feast of Trumpets muna. Yun yung new moon. Tapos, there is another appointed time known in the Bible as Yom Teruah, but most commonly known as Rosh Hashanah. Ang ibig sabihin ng Rosh Hashanah ay Feast of Trumpets. Yan. In other words, kaya dito sa mga panahon na to, sure mong mararapture ka kapag Feast of Trumpets. Kasi, ayun nga, di ba, hindi to alam ng mundo, mga Christian lang may alam ng Feast of Trumpets. Kaya tayo, hindi natin, sinasabi nga daw na, kung ikaw alam mo yung feast, alam mo kung kailan pwedeng bumalik ang Panginoon. Kasi di ba sabi sa Bible, wala nga may alam kung kailan magra-rapture. Pero, kung alam mo kung kailan yung feast, may idea ka kung kailan pwede mag-rapture, di ba? Halimbawa, bakit, yung Feast of Tabernacles, ba't doon dumating si Jesus na doon siya pinanganak para i-celebrate yung Pasko natin, di ba?
Kasi appointed time ni Lord yon, may mga significance. Kaya sa atin din, kung isipin mo, dapat pala talaga sa panahon na ito nagre-ready tayo. Kasi pwede talaga mag-rapture kapag mga panahon na papunta sa Feast of Trumpets na. Ang Feast of Trumpets, October na ang, basta mamaya papakita ko yung date. October na to. Yan, tapos yan, di ba? Kaya naman, big sabihin ng pagbubulaw ng shofar, meaning, tinatawag niya yung attention nyo. Di ba? Sino ba namang di magugulat kapag may trompeta bigla, di ba? Narinig niya, di ba, nung Sabado, narinig din natin yung shofar. Di ba parang nakakakabang? Ay, rapture na. Ay, mapapaalalahanan ka ng rapture. Parang mag-iisip mo, kailangan mag-worship mabuti kasi baka mag-rapture na. Ayan nga, parang, kaya maganda rin talaga yung may shofar, di ba? Parang nare-remind ka na, parang, pag tumunog ang trompeta at hindi mo narinig yung trompeta, iwan ka sa rapture, di ba? Ayun yung sinasabi na kapag daw yung tenga natin, kunwari, busy-busy yan makinig ng mga kung ano-ano, di ba? Kaya kapag masyado ka nakapokus din sa cellphone mo, baka di mo marinig yung trompeta, di ba? Kaya kailangan maging ready tayo doon sa ganun. Kaya meron nga gumawa nun yung ginawa niyang ringtone sa umaga, trumpet yung alarm niya. Ayun. Ayan, kaya alam mo yun, parang araw-araw ready siya, na yung naisip niya, anytime pwede mag-rapture, so magpapakatino ako ngayon. Kaya yun, di ba, may mga gano'n na, parang nakakatuwa rin talaga marinig. Parang pag umaga, magdi-devotion ako kasi may trompeta. Ayun, yun nga. Tapos yan nga, pero ibig sabihin kasi noon, parang, meaning, kinocall yung attention mo na mag-prepare ka, mag-prepare. Yan, at ang pinakahuling feast sa lahat ay yung Feast of Tabernacles. Yan, pinakahuli yun sa lahat. Yung muna, Feast of Trumpets muna, tapos after nun, yung Feast of Tabernacles. Kaya yun, yung parang doon kasi nagre-ready sila ng sarili nila. Yan, mamaya papakita ko yung date. Sabi dito, because this is the festival at the end of the cycle. Di ba yun yung festival sa dulo na? Perhaps, there is something about them that is to be directed to those God's people who are living at the end. Yan, kung pang dulo yung feast na yun, meaning, maaaring may sinasabi to sa mga taong nabubuhay sa huling araw, kagaya natin, na mga nabubuhay na tayo sa parapture na malapit na yung panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya may ibig sabihin yun. Sabi dito, the new moon that begins the 7th Hebrew month called Tishrei, or Rosh Hashanah, is also called Sheble Mashiach. Hindi ko sure kung tama yung ko. Sabi, ibig sabihin nun ay birth pangs of the Messiah. Alam niyo ba yun yung ibig sabihin nun? Yan. Na, ibig sabihin nga ng birth pangs, di ba? Ito yung mga nangyayari na mangyayari sa end times, di ba? Kaya naman, makikita mo talagang may connection na kapag parating na tayo sa mga ganitong feast, pinagre-ready tayo ng Panginoon na baka mag-rapture na, kaya maging prepared tayo. Yan, kasi yan mismo yung meaning niya, birth pangs of the Messiah, na meaning, makikita mo yung mga signs ng pagbabalik ng Panginoon. Tapos ito rin, this is extremely interesting when you consider that Rosh Hashanah is the only feast day that occurs on a new moon. Ito lang yung feast na lumalabas, ito lang yung feast na new moon siya, yung pag simula. Di ba kasi alam niyo ang new moon, hindi mo alam kailan lilitaw. Kailangan nakabantay ka kasi hindi mo alam pwedeng sa third day dun siya lumabas. Kailangan nakabantay, di ba? Kaya meaning that Rosh Hashanah can come without warning. Para siyang rapture na kailangan ready ka kasi hindi mo alam kailan lilitaw o kailan magra-rapture. Di ba? Kaya yun yung doon mo makikita talaga na pwedeng dyan sa time na yan mag-rapture. Tapos sabi nga, it is important to be in preparation for what is about to happen. Di ba naman? Kaya naman, ready tayo sa sarili natin. Nasharean mo na ba mga kapamilya mo? Di ba? Ano man mangyari? Yan. Kasi nga, pati yung sarili natin, di ba? Kaya nga, di ba kami, tinuturo sa amin yung mula bata kami, pag nasusuntukan na kami magkakapatid, sabi, pag nag-rapture ngayon, may iwan ka, biglang bitaw kami. Ay, oo nga pala. Ganun. Kaya parang yun yung panakot lagi sa amin pagka nag-aaway kami ng sobra-sobra. Ay, oo nga, pag naisip namin, ayoko maiwan sa rapture. Kasi nung bata kami, pinakita sa amin yung Bible panorama. Sabi, ganyan ba nakakatakot talaga mangyayari? Ganyan. Yung bata kami, parang takot na takot. Paano maliligtas ba kami? Makakasama ba kami? Yung bata pa kami, ganun kami ka. Pero yun nga, di ba? Kaya nung bata pa lang kami, nalaman na namin na kailangan makasama kami dun sa rapture. Yan. Tapos eto nga, September to October, yan, the Hebrew month in which these particular feast days occur, ay ang Rosh Hashanah at saka Tabernacles ay yung buwan na yun tinatawag na Tishrei. Sa calendar naman natin,
parang nagpo-fall siya ng September to October. Di ba tandaan nyo, kapag Feast of Tabernacles, minsan may September, minsan may October. Kasi depende yun sa buwan. Hindi nakasalalay sa calendar natin. Ang Israel, nakasalalay yung araw nila, yung mga buwan nila sa moon mismo. Kung kailan lilitaw yung new moon, ayun yung first day. Yan, kaya naman iba yung calendar nila sa calendar natin. Yan, tapos yung yung August pa lang, importante na daw yung buwan na yan kasi this time of year and even the weeks leading up to it, kahit yung mga araw bago mag-feast, yung August, napaka-importante na rin yan. Beginning in August are very important in God's prophetic cycles. Kaya pag August din, dami rin mga nangyayari, di ba? Kasi nga, papunta na yan, pa-open na sa mga feast, ganun. Ito, pakita ko na sa inyo yung Hebrew calendar. Sana tama itong nakita ko. Ayan yung, yung, nasaan na tayo ngayon? Yan yung, nung nakaraan, di ba, yung sinabi ko sa inyo, September 3, yun yung unang, ng Teshuvah, di ba? Tapos itong October 3, yan. Ayan yata yung Rosh Hashanah. Ay, pakibalik muna. Sa date muna tayo. Ayan. Yan yung October 3. Yun yung next month na, yung magiging Feast of Trumpets tsaka Feast of Tabernacles. Yun yung Tishri. Next month na yon, di ba? Kaya naman, dapat matino na tayo lahat ngayon dahil baka mag-rapture na. Wala munang away-away. Tsaka pray-pray muna tayo. Ayan, tapos, ayun nga, kaya yan, di ba nakikita nyo, ganun yung pinagkaiba ng month nila sa month natin. Kasi nakatingin sila sa buwan kung kailan yung magiging day 1. Tapos, ito, because it is believed that this is the time of year for heavenly decisions. Yan, itong bakit napaka-importante ng mga feast na to? Kasi, ito yung time sa buong taon na nagdedesisyon yung langit kung ano yung gagawin niya. Yung humahatol, naghahatol ang langit sa mga desisyon niya. Itong bansa na to, bubuhayin pa ba natin to? Kailangan mag-repent tong bansa na to, kung hindi, ito gagawin natin sa kanya. May mga heavenly decisions, kunwari, sa buhay ng tao, ito, pag hindi talaga nagrepento, na malapit na yung katapusan ng buhay niya. Di ba? Pag hindi siya nagrepent before ng time, may impyerno siya, di ba? May mga ganong mga sitwasyon na hindi natin alam yung kailan yung buhay ng tao o kailan yung binibigay ng Diyos na at ang sama-sama ng bansa na to o ng syudad na to. Pero parang halimbawa sa Sodom at Gomorrah, di ba? Parang may hangganan sila na pinagtitimpian sila ng Diyos. Pag hindi nagrepent, di ba? Talaga kaya yung parang 40 days of repentance. Na kapag hindi nagbago tong tao na to, okay, meron na tayong hatol sa kanya. Gumagawa ng heavenly decisions, judgment, and answered prayers. At alam nyo, kahit ngayon mismo nakakalungkot, kasi yung mga Hudyo, hindi lahat sa Hudyo ay alam nila to. Kahit patungkol sa kanila yung Bible, di nila binabasa, tsaka hindi nila alam. Kaya pag-pray pa rin natin na maligtas din yung mga Hudyo. Yan. At ito nga yung time of the year ng mga answered prayers. Alam nyo ba, dapat pray kayo ng pray ngayon. Kasi sasagutin ng Panginoon yung mga prayer natin, di ba? Pagka kung kailan nagpo-fall yung Teshuvah, big sabihin season na yan ng answered prayers. Yan, kaya naman dapat masipag tayong humingi sa Panginoon kasi magugulat ka, di ba, na talagang makikinig ang Panginoon. Sabi nga dyan, Jews are motivated to pursue God and renew their commitment to Him more than any other time of the year. Dito daw pinakaseryoso ang mga Hudyo sa panahon na to ng mga pa-feast kasi alam nila na may something dito sa mga panahon na to. Kaya di ba tayong mga Kristiyano kapag pa-rapture na rin nagtitino tayo lahat, di ba? Doon tayo mas lalong nagde-devotion, nag-a-attend, nagsisipag. Kasi pag naalala mo yung Maranatha mindset ka na anytime bumalik ang Panginoon, naghahanda ka, nagtitino tayo. Yan, kaya more than any other time of the year, ito yung pinaka seryoso sila at talagang dumog yung mga nananalangin sa kanila kasi alam nilang appointed time ng Diyos yan. Kaya tayo, di ba, dahil alam natin to, nakikisabay na tayo kasi nalaman na natin na ito pala yun. Sabi, in essence, they prepare for what is about to happen. Something is about to be birthed. Alam mo na after nito, may something na gagawin ng Diyos. May mangyayari. Kaya naman dapat inahanda natin yung sarili natin. Sabi, thus, the weeks leading up to and including Rosh Hashanah or Judgment Day, yung sabihin ng Rosh Hashanah, Feast of Trumpets. And the day when those judgment are sealed, yung Yom Kippur, alam ko, Feast of Trumpets. Tapos after 10 days ba, ayun na yung Day of Atonement. Parang ayun tinatawag na 10 days of awe. Yan na talagang mas todo fasting doon sa mga araw na yun.
Yan, ayan is called Yamim Teshuvah or Days of Repentance. Ayun din yung mga time na talagang pinaghahandaan nila na maging acceptable sila doon sa Day of Atonement. Sabi dito, God anticipates that His people will turn back to Him and with their hearts, minds, and otherwise. Kaya sa mga panahon na ito ng Teshuvah, anong ina-expect sa atin ng Diyos? Na bumalik tayo sa Kanya. Alam niyo yung mga ginagawa niyo dati nung unang Kristiyano kayo. Yung ganito ka mag-pray, mahal na mahal mo si Lord, ganito ka sa Bible. Ibig sabihin, time para mag-turn back. Ibalik mo yung sarili mo. Kung ano yung mga nawala, ano yung mga na-disalign ka, ibabalik mo yung sarili mo dati. Naglilingkod ka ng ganito, ngayon, nawala, ganun, ibalik mo. Ibig sabihin, it's a time to turn back to Him. Ng buong puso at buong isip. Sabi nga, we must consider that it is during this time of national repentance that the gates of heaven are open. Kaya naman open heaven talaga. Even more than at other times of the year. Kaya naman talagang dito talaga mas maganda mag-pray kasi alam mo ano, iba ang power, di ba? Iba ang mararamdaman mo kapangyarihan at favor ng Panginoon. Sabi nga, we must also consider that if this season is God-ordained, kung alam natin na talagang ordained ng Diyos tong time na to, then it bears significant ramifications, not just for Jews, but for Christians as well. Pati sa atin, may ibig sabihin to kasi ano way, God ordained tong season na to eh. Yung Diyos ng Bible, Diyos natin yun eh. Kaya naman may talagang tinakda ang Diyos sa panahon na to. In other words, how we as Christians view repentance can be enhanced and in some cases corrected when we understand the season of God. Kaya kapag alam mo kung kailan yung appointed time ng Panginoon mag-repent, talagang magsisisi ka ng maayos. Parang isa-search mo talaga yung heart mo, talagang may mga dapat ba akong maayos sa sarili ko. Yan, yun yung time na mag-reflect nga, di ba? Tapos, August is the month of answered prayer. Kasi may kwento nga si Perez Stone dyan na yung pastor na kilala niya, yung tatay nun, bago umakyat sa langit, sinabi sa kanya na ang August daw ay month of answered prayer. Kasi kadalasan kasi, di ba, August talaga nagpo-fall yung Teshuvah. Pero ngayon kasing year, September yung Teshuvah. Kaya naman, September na ang month of answered prayer. Kasi kung kailan yun, nagpa-fall yung appointed times na yun, syempre, yun yung panahon ng answered prayer. Kaya in order to more fully understand the days of repentance, it is necessary to first have an accurate comprehension of God's view of seasons and cycles. Dapat pala, nakikinig din tayo sa teacher natin pag tuturo ko sa moon para nagigets mo, ito pala yung new moon. Ito pala yung full moon. Diba? Yan pa nga. Tsaka ito yun, yung inaaral natin yung mga feasts kasi may kinalaman din dito kung ano yung mga gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin, ano pinapagawa niya. Tapos ito nga yung yung mga date. Ang Feast of Trumpets, October 3. Tapos Day of Atonement, October 12. Tapos yung October 3 hanggang 12, ayun yung tinatawag na 10 days of awe. O, yun yung time na nagpe-prayer and fasting, matindihan talaga yan. Kasi, ayun na yung last eh. Yung last ng parang, sa Day of Atonement, ang pinapaniwalaan nila na doon na sinisil yung judgment ng Diyos. Kung ano talaga yung desisyon ng langit, doon na sinisil sa Day of Atonement. Kaya diba itong itong Teshuvah, ito ang season to forgive. Kasi ito yung mga bagay na makakapaghadlang sa prayer natin. Yung pag-bitter tayo, pag di tayo nagpapatawad, hindi masasagot prayer natin. At kailangan din, ito yung season din para mag-repent ng kasalanan. Kasi yung mga kasalanan, ayan ang umahadlang. Ba't hindi naririnig yung mga panalangin natin? Time para tanggalin lahat ng mga kasalanan na sinasabi sa iyo ng Panginoon. And time din to humble ourselves. Kasi di ba lahat ng kayabangan natin o lahat ng mga bagay na parang feeling natin, kung kaya ng mga sinabi ko noong nakaraan yung mga idols natin, di ba? Time para mag-humble tayo ulit na si Lord lang yung luhuran natin, di ba? At i-give up lahat ng mga pride, ganon. And paano din to, seasons of giving din to, yung mga pagbibigay ng offering. Kaya alam nyo ba, pag sa mga panahon na to, nag-sacrificial giving kayo, grabe yung kapalit nun, mag-multiply. Kasi open heaven eh. Every time na open heaven, dun tayo mas lalong nag-sacrificial giving. Kasi mas malaki, di ba, yung mga pagpapala ng Panginoon. Kaya yan, time din to para mag-offering and mag-giving. Yan, tapos yun nga, ayun na yung mga sunod na, tapos tingnan nyo, after ng Day of Atonement, di ba, ayun yung mga time na parang nagre-repent tayo. After naman nun, Feast of Tabernacles na, meaning, ito yung season of joy. Season naman para magsaya. Season para kumain, sumayaw, ganyan, magpuri sa Panginoon. Kasi, tapos na di ba, after ng mga repentance, merong kasing revival, merong saya, merong refreshment after ng repentance. Kaya naman, yun yung pinakadulo, di ba? Yung pinakadulong feast na, yung Tabernacles na time para magsaya-saya.
Kasi tapos na, ano ka na di ba? Nakapag-repent ka na. Tapos sabi nga dito, ayan, arise from your slumber. Yan ngayong Teshuvah. Arise from your slumbers. Kung sino man ang natutulog sa atin ngayon, gising tayo spiritually. Search your ways and return in Teshuvah and remember your Creator. Balik tayo uli sa Panginoon. And sabi nga, di ba, yung Teshuvah is translated ng, sa Hebrew na repentance. Pero literally, ibig sabihin nito, return, as if turning back to something you've strayed or look away from. Parang lahat ng mga nakalimutan mo gawin, di mo na ginawa, dati ganito ka kay Lord, ganyan-ganyan. Ibabalik mo yan. Kaya yun pa rin yung sinabi ng Hosea, ng come, let us return to the Lord. Kaya diba, itong kaya ng mga nakaraan, diba, parang nakita nyo, ang galing, no, kahit ngayong Teshuvah pa tayo na binigyan ng message na iayos daw natin yung puso natin, ipaayos kay Lord yung puso. Parang ito yung sa heart nga, diba? Kailangan talaga yung heart natin maging okay. Kasi, pag hindi okay nga yung heart natin, hindi tayo makakapag-pray maayos. Yung kunwari, pag yung heart mo parang hindi okay sa harap ng Panginoon, syempre hindi niya papakinggan yung panalangin natin. Pero diba sabi sa Psalms 51:17, habang nagre-repent tayo ng mga kasalanan natin, sabi dyan, the sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart, O God. Diba na habang nagre-repent tayo sa kasalanan, na nabroken heart tayo sa mga kasalanan, hiningi natin ang tawad kay Lord, ang nangyayari, gumagaling yung puso natin. Diba? Habang tinatanggal lahat ng mga hindi dapat sa puso natin. Kaya ngayon, kapag nag-pray ka, season mo ng answered prayer to kasi inayos mo yung heart mo kay Lord. Diba? Kaya naman ganun ang message ni Lord sa atin para talaga maging effective yung mga prayers natin. So, yun lang. Kaya tandaan pa rin natin yung kantang sinabi ko kanina. Yan, come, let us return to the Lord. Paki-next. Yan. And He will heal us. Di ba? Lahat ng lalapit sa Panginoon, magbabalik sa Kanya. Pagagalingin niya, ire-restore niya. Di ba? Thank you, Lord, sa verse na, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us our sins. Kaya thank you rin kay Lord sa blood niya dahil mapapatawad lahat ng mga kasalanan natin. Kaya lumapit tayo kay Lord dahil arms open wide siya.